React.js. Okay. Ito po yung kanyang main app.js. Ito po siya. Unahin muna natin to. So, gumamit po siya dyan ng ito po yung mga in-import niya. Ito po ay galing mismo sa React, yung user natin. Use reducer hook. At saka ito, digital button, ginawa mga component po yan. Yung off button. Saka ito, CSS niya. Unahin muna natin tong function app. Yung dinidisplay po nito, yung anong nakikita nyo sa ating calculator, yung mga buttons na widget, saka yung mga operation, delete button, dito po naka-display. Function app. Ito po yung setup ng use reducer. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng isang constant. At sa loob niyan, merong current operand, previous operand, operation. Ito pong tatlo, ito po yung state niya po. Ang sinasaad po dyan is yung state natin. Ito naman pong dispatch na to, ito po yung magmamanipulate ng state natin. Current operand, previous operand, o kaya operation. So, ito po yung hook niya, use reducer. At meron siyang argument na reducer. I-define po niya to. Ito naman pong empty na curly braces. Ito po yung state natin. Konektado po yan dito. Dito sa tatlong ito. Empty po yan for now. Sunod, ito po yung mga rene-return ng function app natin. Div element o kaya div tag, may class name na calculator grid. Sa loob po niyan ay composed din ng mga div element. Sa loob ng calculator grid natin, div tag, may class name na output. Ito po yung magdi-display ng ating previous operand at saka current operand at saka operation na rin. Ito pong format operand na to, function po yan. May parameter siya diyan na previous operand kasi po yan ang i-display niya. So, define po natin tong format operand. Dito po siya, function operand at saka may parameter siya na operand. If operand equals null, ibig sabihin po kung walang operand, walang current operand o kaya previous operand, naka-empty sila, ay mag-return po siya ng state niya kung ano man, bali wala pong mangyayari. Constant, array po to, at saka sa loob niyan, integer at saka decimal. Ginawa niya po to, operand.split. Ito po ay method, yung split method po natin to. Ginawa niya yan para ma-separate yung integer, whole integer at saka yung decimal integer natin gamit ang period. If decimal equals null, return integer format integer. Kaya ito po yung format integer natin. Nakasaad dyan yung international.number format. Bali, ito yung international po to, .number format. Bali, ito po yung ginagamit para i-format yung number. Bali, separated siya by comma. Yan. Tsaka ito naman pong maximum fraction. Bali, ang ibig po sabihin na ito, ang ginagawa niya is wala pong fraction na ma-i-display. Maximum fraction digit. Bali, wala pong i-display. Kaya naka-0 sa dyan. Decimal equals null. Return integer formatter.format. O ibig sabihin, pag wala pong decimal yung number natin, ganito pong format ang gagamitin niya. Ito pong integer.formatter yung gagamitin niya sa pag-format. At yung integer formatter po natin ay ito po siya.
international number format at saka EN-US. At di ko na po ipapaliwanag tong backfix dollar curly braces kasi naipaliwanag ko na po yan sa mga nagdaan kong video. Kaya ito po yung default na return ng ating format operand. Integer format integer dot decimal. Bale, para separated siya. Separated yung integer, whole integer, at saka yung decimal integer. Sunod dyan, ito pong button tag, may class name na span2, at saka may event handler, event listener na on click, arrow function siya na ito pong dispatch na to, ito po yung dito. Diyan niya po yan kinukuha. Dispatch type action.clear. Saka may display siya na easy. Yan. Easy button natin. Ito, naka-define po siya dito. Yan. Ito po siya. Case action.clear. So, ni-return niya po is empty po. Kaya, pag i-click natin yan, kung ano man yung naka-display sa calculator grid natin, i-empty niya lahat. Sunod, button din siya. Button tag. May event listener. On click. Sa loob po niyan, arrow function, saka dispatch. Ano pong action ang i-dispatch niya? Ito po yung action, type action, delete button. Kasi nga sa delete button natin to. Ito pong action na to, dito po niya dinefine. Yan, dito yan. Mamaya ko na po ipapaliwanag yan. Pupunta po tayo dito sa kanyang. Ito po, hindi po itong mga, ito po yung mga, itong off button at saka digital button. Ito po yung mga component po ito. Meron siyang attribute na operation at saka dispatch. Explain muna natin yung off button component. Dito siya. Off button. Dito. Off button component. Pag import po siya, ano pang in-import niya dito? Ito po yung mga action natin. Yan, ito po siya. Mga action na yan. Ito. Yan. Yan yung in-import niya. Ito sa kanyang option off button. So, dito na dinefine constant of button equals function po siya, arrow function na may parameter na dispatch at saka operation. At yung return niya po is button tag na may event listener na on click. At sa loob po niyan is function po siya. Sa loob ng dispatch natin may action na magaganap depende sa payload natin sa operation. Kung minus man, plus, multiply o kaya divide. Depende po sa operation kung ano po yung ibibigay niyang function. At saka i-export niya po ito. Ito po naka-display na to, ito po yung operation natin. Ito po yung operation. Sa attribute po ito. And dito yan. Yan. Sunod, define po natin digital button component. Meron siyang attribute na digit at saka dispatch din. Ito pong dispatch na to, ito galing po to dito. Konektado po yan dyan. So, define po natin, hanapin natin yung digital button. Ito. Dito po ay isa lang po yung nag-import po siya ng action din natin kagaya ng off button component. Export default. Kasi gagamitin niya po ito pang import function, digital button, at saka mayroon siyang argument na dispatch at saka digit. Ganito lang po yung React po, kaya may curly braces po. Sa JavaScript natin,
hindi na po ginagamit yung curly braces, pero kahit sa React po tayo, gumagamit tayo ng curly braces kasi yun po yung kanilang rules. So, return niya po is button tag, at saka may event listener, on click po siya. On click, arrow function, at saka sa loob ng arrow function, yung dispatch po natin na kinukuha yung action.add_digit. Depende po sa payload. So ito pong digit na to, ito po yung galing sa attribute ng off button natin. Yan, yung mga digit na yan. Ito po naka-display. So, yun yung component natin, dalawang component na ginawa ng programmer. Sunod dito, ito po yung equals natin, button tag, button o kaya the button element, may class name na span2, may event listener. Sa loob ng event listener na on click, meron siyang function, arrow function, at saka ikunin niya yung dispatch natin sa user natin. Tapos sa loob po ng user natin, meron po siyang action, evaluate. Depende po yan sa evaluate niya kung minus, plus, divide, di kaya multiply. Mamaya papaliwanag natin, sunod papaliwanag na natin dito kasi itong user, itong parameter niya, i-define niya po yan. So, punta na tayo dito sa kanyang user. Ito po i-define niya, yung argument na to. Ito po niya i-define. Yan. Function, user. So, ano pong parameter ang nasa loob ng ating user? State natin. Siyempre, ito naman pong type at saka payload. Bali, action po to. Pero composed po ng anong type ba ng action at saka payload natin. Yung payload po yun, ito po yung binibigay ng ating button kapag mag-click tayo. Yung kung operation po siya. Operation plus, operation minus, o di kaya kung digital button, click natin kung 1, 0, anong number sa loob ng ating calculator. Gumamit po siya ng switch case dito. Saka itong switch method na may parameter na type. Bale, ito po yung mga case na ito, yung type ng action dito. Itong export constant action, ito po yung ginawa niya para kasi in-import po niya yan sa ating mga buttons, sa mga ating component, sa off button at saka sa digital button natin. Kaya may export yan. So, define po natin yung case action.add_digit. Ito pong action na to, ito po yung ginamit ng ating digital button. Ito po siya. If state.overwrite, ibig po sabihin nito, halimbawa ito 1 plus 1 equals 2. Ibig po sabihin nito, ito po yung state.overwrite. Bali yung answer po to ng yung evaluated po to na value. Answer po ng calculator natin. So, naka-state overwrite ngayon to, yung ating calculator. Ayan, naka-state overwrite equals, kumbaga true po yan equals true. So, kung true po, kung state overwrite equals true, ito po yung error return niya. Kunin niya yung state, kunin niya itong to, kunin niya, at saka sunod, current operand equals payload.digit. Bali, current operand natin is 2 at saka state.overwrite equals 2. Pag maklik tayo ng button dyan, halimbawa 3, papalitan na yan. Yan. Kaya yung current button yung gagawin niya kasunod, yung current operand natin is yung digit na
clinic natin. Sunod, overwrite equals false. Gagawin nyo na pong false kasi nga hindi na yan yung evaluated na value. Hindi na po yan yung answer ni calculator ba. Sunod, if payload.digit equals 0 and state that current operand equals 0, return state. Ito po sinasaad dito, ginawa niya po yan para maiwasan yung repeated na zeros. So, pag mag-click tayo ng 0 at saka mag-click ulit tayo, hindi po mag-a-appear kasi nga para maiwasan po yung repeated na zeros. Okay? So, pag mag-click tayo ng 0, yan lang po ang a-appear. Pag mag-click tayo ulit dyan, hindi na po yan magdadagdag ng another 0. Payload.digit equals period and state that current operand that includes period return state. Ginawa niya po to para maiwasan yung repeated na dot natin na decimal. Bale, ito po yung ibig sabihin niya. 2.1, pag mag-add pa ako ng decimal dyan, di kaya period, hindi na po mag-a-appear yan. Yan. Yan po yung ibig sabihin niya. So, return state lang. Sunod, ito po yung default na i-return ng ating action digit. Kunin na yung state natin, kung ano man po yung current state. Bale, yung i-display niya sa current operand is yung state that current operand o di kaya ay empty at saka itong payload.digit. Ito po yung button na clinic natin na button, yung payload.digit. Ibig sabihin na yan, current operand 2, tapos dagdag ulit ako ng digit, dagdagan na po yung current operand natin, 23 na po. Okay? Sunod, action, case action clear. Bale, dahil ano nga siya, clear button natin to. Ang i-return po niya is yung empty lang po, lahat empty. Yan. I-empty niya lang po yan lahat. Yung easy button natin to. Para sa easy button natin. Yan. Saan po siya ginamit? Saan po siya? Dito po siya. Button natin. Button clear natin. Yung easy button. Sunod, case action that choose operation. Ito po yung gagamitin kong action na to is yung gagamitin para sa ano natin, option button natin yan. Option button. If state that current operand equals null and state that previous operand equals null, return state. Bali kung ibig sabihin po niyan, kung walang current operand at saka yung pati previous operand, naka-empty sila, mag-return lang po siya. Wala siya kung gagawing operation. So, return state. If state that current operand equals null, ang i-return po niya, kunin na yung state, kung ano man. Bali, bibig po sabihin nito, yung previous operand po natin dito is hindi empty. Yung current operand lang po yung empty. So, kukunin niya, state, yung state natin, operation equals payload.operation. Ito po yung divide, minus, plus, kaya multiply. Sunod, if state that previous operand equals null, nare-return niya po is, kukunin niya yung state. Dito po, yung current operand niya po is, hindi po siya null. Ang state that previous operand lang po niya yung null. Operation, kunin niya yung state, una. Tapos yung operation niya is payload.operation. I-display niya po yan. Ito pong payload.operation. Previous operand, state that current operand. So, yung previous operand is, ang previous operand niya, ang value po niya is yung state that current operand value. Yung state current operand natin is magiging previous operand na. Ito po yung ibig sabihin niya.
So, to current operand. So, click siya ng operation plus. Nangyari po dyan, ito pong to na to ay naging previous operand na po yan. At saka ito pong operation natin is current operand na dyan po is null. Dito, ginawa niyang null yung current operand. Naging previous operand yung ating current operand. Medyo nakakalito rin. Sunod, ito po yung default na i-return ng ating action na choose operation. Kunin niya yung state, previous operand, evaluate state. Take note na naka-present po yung may value po yung previous at saka current operand natin dito. So, evaluate state. Ito pong evaluate na to, function po to. Bali method. Ginawa niyang method dito. I-evaluate niya yung state. At saka, i-display niya po yung load that operation. Current operand, magiging null po siya. Dito pong ibig sabihin niya po dito is ito po siya. Bali, dahil hindi po empty yung previous at current operand natin, pati po yung operation, sabihin natin 2 plus 2. Hindi. 2 plus 1. Ito pong 2 yung previous operand natin. Ito pong 1 is yung current operand natin. Bali, pag mag-click po tayo ng kahit alinman dito sa operation button natin, halimbawa, itong plus, ang gagawin niya po is, yung previous operand at saka yung current operand ay i-evaluate niya. So, 2 plus 1 equals 3. Ibibigay niya yung answer at saka i-display niya itong operation natin. Plus, yan. Current operand plus ay previous operand plus 2. So, magiging 3 yan. Pag mag-click ako ng minus dito, i-display niya yung 3 at saka yung payload natin na minus. Okay? Tapos, ang gagawin niya po is current operand equals null. Current operand, gagawin niyang null. Okay? Sunod, case action .delete page. Una, if state.override, ibig sabihin, kapag mabasa ni program na yung state natin is yung answer, yung evaluated na answer, ibig sabihin true yung override natin, ang i-return po niya, kukunin niya po yung state. Tsaka, yung override, i-false niya. Gagawin niyang false. At saka yung current operand natin is gagawin niyang null. Okay? Ibig sabihin niya po dyan, halimbawa dito, 3. Kasi wala siyang specific na ibig sabihin niya po yan, isa lang po yung sandali nga. State that override that state that override. Okay. Baling ibig po niyang sabihin dito is 7 plus 8 equals 15. Bali, ito po yung naka-state that override po to, naka-true. Kasi yung dinidisplay niya yung given na answer. So, pag mag-delete tayo dyan, automatic na ma-null yung current operand natin. So, may erase po dyan. Kailang maging 15 na yan. Yan. Okay? Yan po yung ibig sabihin niya. State, kunin niyo yung state, yung answer, override equals false, at saka yung current operand, gagawin niyang null. Pag mag-click siya ng delete button na naka-state.override. Sunod, if state.current operand equals null, return state. Bale, wala po siyang gagawin kapag null po yung current operand natin. If state.current operand.length equals 1, ibig po sabihin nito, kapag iisa lang yung current operand natin,
current operandant length equals 1. Ang i-display niya, ang unang i-display niya, unang gagawin niya, kukunin niya yung state at saka yung current operand, gagawin niyang null. Okay. Tapos, sunod, ito po yung default na i-return ng ating action delete digit. Una, kukunin niya yung state, current state, tsaka current operand. Yung value po ng ating current operand ay magiging state.current_operand.slice 0 negative 1. Ito yung mga may parameter po. Bali, ito pong slice, ito po ay method po yan. Ginagamit yan sa mga delete button. For example, 12. Pag mag-click tayo ng delete, yung di-delete lang yung last na part ng number natin, bali yung 2. Yan ito. Ibig sabihin yan. Yan, 12. Pag mag-click ako ng delete, yung madi-delete lang po niya is 1. Okay? Sunod, case action.evaluate. If state.operation equals nulls or state.current_operand equals null, state.previous operand equals null, magre-return po siya ng state. Wala po siyang gagawin, wala po siyang babaguhin. I-return lang po niya state. Tapos ito po yung default na i-return ng ating action.evaluate. Una, kukunin niya yung state. Bali present po to dito yung mga state.operation, state.operand, state.current_operand, state.previous operand. Present po dito lahat. So, gagawin niya pong kukunin niya yung state, current state, overwrite equals to. Ito pong function evaluate yan. Ito po siya, yung equals natin, yung equals button natin. Ito po. Yung default return niya is, kunin niya yung state, overwrite equals true, previous operand equals null, operation equals null, current operand equals evaluate state. Bali, bibigay niya ng value, ang ititira niyang naka-display na lang dyan is yung answer, itong evaluate state. Define po natin itong evaluate state, dito po siya. Define po natin current operand, meron siyang parameter, current operand, previous operand, at saka operation. Dito niya po kinuha. Dito. Yung mga previous operand natin. Okay. Tapos, constant previous. Ginawa niya, parse float, kinonvert niya po yan sa para mapagsama yung decimal at saka integer. Ibig po sabihin ito is non-method po siya. Yung ginagawa niya po is chine-check na yung state natin kung number po ba siya. Kung hindi po, nagre-return po siya ng false. So, if is none, or is current is none, return, balik mag-i-empty niya po. I-return po niya dito is empty. Let computation equals empty. Switch operation. Switch case po dito. So, operation, case plus, sa evaluate po natin to, gagamitin sa ating equal button, dito po siya. So, yan po. Sa action evaluate po yan. Gamitin. Case operation, plus po siya, computation equals prev plus current break. Tapos break case minus prev minus current. Tapos, parehas na po yan dito yung case multiply equals computation equals previous times current break. Case divide, computation equals previous divide current divided by current equals break. Tapos, ito po yung i-return ng ating function evaluate na to, computation, tapos i-convert niya po to string. So, yun lang po yung alam ko.
Bali kung may katanungan po kayo, i-comment natin lang po at try natin sagutin kung masasagot natin